peeps, it's me, Denise Ann. So for today's video, another travel vlog, and finally, Baguio trip with my family. So super excited kami for this trip kasi DIY lang siya. So kami lang talaga yung mga nagplan ng mga itineraries namin. Kaya samahan nyo kami guys sa mga pupuntahan namin and please watch till the end. Malamig na dito. So hi guys! Ngayon nandito kami sa Lion's Head dito sa Baguio and ito yung first na pinuntahan namin since ito yung pinakamalapit na una nating madadaanan dito sa Baguio. So ito. And syempre, bago kami tuluyang umakyat, hindi mawawala ang iconic stop here at Lion's Head. Parang tradition na talaga kasi to kapag pumunta ka ng Baguio. So quick na picture-picture muna kami and hindi naman masyadong maraming tao that time kaya nakapag-picture naman kami agad. After that, diretso na kami sa transient house namin and we stayed near sa Camp 8 and super okay ng location na to kasi 5 minutes away lang siya from Burnham Park and walking distance lang dito yung mga palengke so ang dami naming choices kapag bibili kami ng food. Nalaman ko lang ito sa isang Facebook group dun sa mga naghahanap ng transient house sa Baguio. So check nyo lang guys yung Facebook page nila kasi super affordable siya for 3 days and 2 nights. Tapos 9 packs kami na nagstay dito kaya sulit na talaga. So perfect siya for DIY travelers like us kasi mas tipid siya compared sa mga hotel. Kasi dito meron na siyang kitchen so pwede kang magluto if gusto nyo. And very homey vibes talaga kasi parang may sarili kaming little Baguio house for a few days. And meron siyang 2 na rooms. Tapos meron pa siyang terrace na merong magandang view. Horseback ride. After namin mag-rest saglit dun sa transient house, first stop namin ay dito sa Wright Park. So dito guys, walang entrance fee pero maraming horses so expect na mapapagastos ka kasi pwede kang mag-horseback riding or pwede rin na magpa-picture ka lang sa horse. So nag-rent kami for 30 minutes and nasa total of 400 pesos yung binayaran namin. And ang cute lang kasi kahit adult na kami, parang na-heal yung inner child ko nung nag-horseback riding kami. And ang lamig talaga ng weather dito habang naglalakad, super presko. After namin mag-horseback riding, naglakad naman kami paakyat sa The Mansion. Malapit lang siya dun sa The Wright Park. Pero guys, yung stairs, para kami nag-mini cardio workout kasi hiningal talaga kami paakyat. Lalong-lalo na pag hindi ka sanay sa mga ganitong lakaran. Pero worth it naman siya for the pictures and ang ganda talaga ng place. Very classic Baguio feels. Ang linis and ang peaceful ng paligid. And kilala talaga itong The Mansion na tourist spot dito sa Baguio. Dito na tayo sa The Mansion. Yeah, pupunta na tayo dito. Ayan. Sa The Mansion. Mga fountains. Tapos dun talaga sa The Mansion. Yung laging pinupuntahan dito.
pinuntahan naman namin ay itong Mines View Park. So maraming bilihan ng pasalubong dito and pwede kayong mag-picture taking dito. Free lang siya pero ikaw na bahala kung gusto mong mag-tip. And super ganda ng overlooking view dito. And actually guys, dito talaga ako pinaka natuwa kasi sobrang na-appreciate ko talaga yung nature. Kasi tuwing nakikita ko yung mga ganito, na-appreciate ko talaga lahat ng creation ni Lord. Nakikita mo yung mga bundok dito and sobrang calming ng scenery. And expect nyo na sobrang maginaw talaga dito dahil mahangin and mataas kasi talaga tong place na to. Dinner time na and syempre pumunta kami dito sa famous na restaurant na known for its affordability and ang laki pa ng serving. Dito yan sa Good Taste. So guys, ang dami ng serving nila, super sulit and affordable pa. Perfect talaga siya for big families. As yung range lang ng mga price niya, mga nasa 140 to 200. And sulit na talaga yon. Hindi ka malakas kumain, good for 2 na halos yung serving nila. Para lang sa solo meal. Pero expect talaga na kapag kumain kayo dito, medyo matagal ang serving time nila kasi marami kumakain dito. Pero worth the wait naman. After dinner, dahil 5 minutes away lang naman yung transient house, umuwi muna kami saglit para mag-rest. Then naghintay kami ng 9 PM bago bumalik sa Burnham Park and sa night market. And syempre, kaya rin kami pumunta dito sa Burnham Park para i-try mag-rent ng bike. Kasi parang ito yung best time na mag-bike ka kasi ang lamig talaga lalo kapag gabi na. It's 9 PM ngayon dito sa Baguio City. Ganito kami sa Burnham Park. And kahit 9 PM na, ang dami pa rin nag-rent ngayon ng bike dito. Ito, nag-rent kami ngayon ng good for 2 na bike. Yan, 100 pesos lang siya for 30 minutes. Then naglakad kami papunta sa Session Road doon sa night market and nag-open ito ng 9 PM. Dito ka talaga mapapa-shopping galore kasi ukay-ukay finds, jackets, sweaters, perfect pang Baguio outfit, and of course, street food din meron dito. Hindi ko na masyadong na-videoan kasi sobrang daming tao kasi siksikan talaga dito. So for day 2, ang itinerary naman natin for this day ay dito sa La Trinidad, here in Benguet. So marami rin kaming famous spots dito na naisipan din na i-explore, puntahan. Ang first stop natin for day 2 ay dito sa Bell Church. So, ang peaceful ng place dito guys and affordable lang yung entrance fee nila, 20 pesos lang. And ang ganda ng Chinese architecture dito and meron ding Chinese temple, kaya very calm ng paligid. May stairs pa talaga sila dito paakyat dun sa pinakamataas na view. Yun nga lang, nung time na yan kasi medyo maaraw, kaya hindi na kami umakyat pa. Dun lang kami nagstay sa pinaka-spot nila, malapit dun sa Chinese temple.
Huli ka ng... Quick stop din kami dito sa Valley of Colors. So, ang cute tignan ng mga bahay dito kasi iba-iba talaga yung colors nila. Parang painting sa bundok lang. Kahit saglit lang kami dito, worth it pa rin for pictures. And syempre, hindi kumpleto ang Baguio trip without visiting La Trinidad Strawberry Farm. So, bumili kami ng mga fresh strawberries dito and other pasalubong. Pero hindi na ako nag-strawberry picking kasi meron mga mas affordable na naka-ready na strawberries and mas convenient din. So, nasa sa inyo yun guys kung gusto nyo mag-picking para lang matry. And I suggest guys na okay talagang bilihan to ng gulay kasi mas affordable dito compared dun sa mga palengke sa Baguio. So, for our third and last day, so ayan, pumunta naman kami sa Camp John Hay. Malapit lang din ito dun sa transient house namin. So, super daming puno dito and ang presko ng hangin. Ang peaceful lang maglakad dito kasi perfect place talaga ito if gusto mo lang mag-relax and mag-enjoy ng nature. Ang ganda rin mag-photoshoot and mag-video dito guys kasi feel mo talaga na parang kang nasa K-drama feels. So before going home, bumalik ulit kami dito sa Burnham Park kasi di ba last time gabi kami pumunta. So pumunta kami dito habang maaga ulit para ma-explore yung mga places dito and marami pa palang pwedeng puntahan dito na talagang ma-enjoy ng mga children. And kaya rin talaga kami bumalik dito sa Burnham Park kasi na-enjoy talaga ng mga pamangkin ko yung pag-rent ng bike. Tapos meron ding free na children's playground. So marami talagang pwedeng puntahan dito na ma-enjoy talaga ng mga kids. So, para sa last stop natin, sa mga pahabol na pasalubong, naglakad kami dito sa Session Road, papunta dun sa famous din na Victoria Bakery. And that's our Baguio DIY family trip. So, yung mga pinuntahan namin is yung mga affordable places. And ang goal lang kasi namin talaga is to enjoy and chill. So, hope you guys enjoyed my video. See you in my next vlog. Bye!